Kakatapos lang ng UFC 305 at grabe, sobrang lupit ng mga laban, ang daming magagandang finishes, super competitive ang mga fights at maraming split decisions. Akala ko talaga na magiging pabor sa mga favorites itong card na to, pero baliktad pala, mga underdogs ang nanalo. Isa sa mga pinaka-wild na nangyari ay yung pagkapanalo ni Kai Kara-France laban kay Steve Erceg gamit yung double overhand combo. Hindi ko alam paano nagawa ni Dricus du Plessis na talunin ng mga legendary fighters na ganung kadali. Si Li Jingliang na knockout for the first time in his career at si Dan Hooker parang rejuvenated at mas magaling pa kaysa dati. Kung bago ka sa channel na ito at gusto mo ng ganitong content, make sure na mag-subscribe ka para makatulong sa pag-grow ng channel at bilang kapalit magbibigay ako ng more MMA content tulad nito. Ang saya panoorin buong card, I would give it like an 8 out of 10. Sobrang solid ng mga laban. Yung main event, sobrang sulit din, very competitive. Si Adesanya, todo agresibo, palaging umaatake at nagtitrade ng strikes kay Dricus du Plessis. Ang saya makita si Adesanya na lumabas sa point fighting style niya at talagang nagbigay ng exciting na laban. Pero nanalo si Dricus du Plessis via 4th round submission, proving na siya ang pinaka-dangerous grappler na hinarap ni Adesanya sa buong career niya. Ang galing ni Dricus du Plessis sa wrestling submissions at sa awkward na striking style niya na hindi ma-counter ng kahit sino, kahit na yung mga magagaling na strikers tulad ni Whittaker, Adesanya at Sean Strickland. Nung pumasok si Dricus sa UFC, sinabi niyang magdadala siya ng style na magbabago ng laro, pero iba ang inasahan namin. Akala namin magiging parang ninja style, super precise at perfect technique. Pero iba pala talaga, kahit mukhang pangit ang style niya, sobrang effective naman at yun ang mahalaga. Parang si Khabib, hindi ganun kaganda tingnan ang form o technique pero sobrang effective. Sobrang lupit ng laban na yun and it was awesome na nagpakita ng respeto si Dricus kay Adesanya after the fight. Si Dricus, pagpasok pa lang niya sa eksena, talagang kakaiba na siya compared sa lahat. Ang galing ng timing niya at sobrang lakas at laki niya. Yung mga suntok niya, kahit sino tatamaan, siguradong babagsak. Ang impressive pa, kahit pagod na siya, parang hindi siya tumitigil lumaban. Ang tibay ni Dricus, grabe. Yung mga body shots na tumatama sa kanya, halata mo pagod na siya, pero tuloy pa rin siya hanggang natamaan niya si Adesanya sa 4th round. Para sa isang malaki na fighter, ang lakas niya kahit late na sa laban at na-finish pa niya si Adesanya with a rear naked choke. Maganda rin ang depensa ni Adesanya sa takedown, pero nung natamaan siya, doon nagkaproblema. Napigilan niya yung isang takedown sa gitna ng cage at magaling din siya nakipag-wrestling sa gilid ng fence. Ang problema lang, hindi siya masyadong nakapag-counter na dapat sana yun ang focus niya against Dricus. Pero overall, ang ganda ng laban na yon. Both fighters talagang nagbigay ng excitement. Siya talaga ang top contender ngayon at mukhang si Sean Strickland ang susunod na makakalaban niya. Nag-uusap na rin si Pereira na bumaba sa 185 if mananalo siya kay Khalil Rountree, pero marami pang ibang contenders na naglalaban for the number 1 contender spot like Robert Whittaker versus Khamzat Chimaev, Nassourdine Imavov at Brennan Allen versus Marvin Vettori. Panoorin mo rin yung laban ni Kai Kara-France na knockout niya si Steve Erceg sa first round gamit ang overhand combo niya. Kahit pare-pareho ang galaw ni Kai, eventually tumama ng perfect angle yung left overhand niya at na-knockout si Erceg. Grabe ang lakas ng suntok ni Kai for a 125-pounder. Dapat bigyan na siya ng title shot next. Yung rematch ni Alexander Pantoja versus Kai Kara-France, yan ang gusto kong makita. Naging solid din ang laban ni Dan Hooker at Mateusz Gamrot. Hooker won by split decision at talagang mas maganda ang performance niya dito since nung laban niya kay Dustin Poirier. Parang ibang tao si Hooker, mas explosive at sharp na parang may dagdag na power sa bawat strike. Gamrot was also very game, landing some good shots and grappling effectively, pero Hooker just looks sharper and stronger. Gusto ko makita si Hooker laban kay Charles Oliveira next. Sa laban naman ni Tai Tuivasa versus Jairzinho Rozenstruik, Rozenstruik won by split decision. Medyo controversial kasi may isang scorecard na 30-27 para kay Tuivasa, which didn't make sense. Pero Rozenstruik showed his technical kickboxing skills, landing good shots and leg kicks that seemed to bother Tuivasa. Nakakapagtaka lang na kahit sa 5 losses in a row, Tuivasa is still a fan favorite and maybe he'll get another chance to fight, siguro laban kay Walker or some non-ranked heavyweight. Isa pang noteworthy fight was Carlos Prates knocking out Li Jingliang for the first time in his career. Medyo hindi active si Li Jingliang recently and it showed against a young up-and-coming fighter like Prates. Sobrang sharp ng
striking ni Prates at na-target practice lang si Jingliang the whole fight. Magandang laban din ang posibleng Prates versus Michael Pereira next. Sa prelims, standout performances included Junior Tafa tapping out to a heel hook from Volker Walker. Although it was a verbal tap, it showed how good Walker's grappling can be. Ang lupit din ng laban ni Ricard Ramos laban kay Joshua Culibao, especially sa first round kung saan Ramos almost choked him out. Nagkaroon ng solid striking exchanges throughout the fight and Ramos won via split decision. Nakaka-impress din si Casey O'Neill who won through sheer aggression against her opponent. Sa dulo, ang ganda ng mga fights na to and I would give the card an 8 out of 10. Ang daming exciting moments and it was a great card overall. What about you guys? Ano ang paborito nyong laban? Anong score ibibigay nyo sa card na to? Comment below and let me know. At ito ang News Normal PH, ang balitang kumalat na parang virus.